The Eternal Bloodline. Kabanata 55. Pagkatapos ng shower, lumabas si Kyle na nakasuot ng brown na kamisete na may walang laman na pantalon. Tapos na rin kumain si Bia kaya umalis silang dalawa sa silid. Tiningnan ni Kyle ang silid ni Nine at pagkatapos mag-isip ng ilang segundo kumatok siya sa pinto pero walang sumagot. Baka nasa klase siya. Sa pag-iisip na iyon umalis siya sa gusali. Ang nagbabagang araw na tumama sa lahat ng ulo ay nagningning sa paligid ng academy pero hindi siya nakatagpo ng anumang pamilyar na mukha. Habang naglalakad siya, nakita siya ng ilang mga estudyante pero nang makita nila si Bia lahat sila ay nagsimulang bumulong. Sinundan pa nga nila siya para matingnan ng maayos si Bia. Maya-maya, dumating si Kyle sa harap ng isang pamilyar na bulwagan. Ang mga estudyante na sumusunod sa kanya ay nakatayo ng ilang metro ang layo mula sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon kay Bia habang bumubulong sila sa kanilang sarili. Sinulyapan sila ni Kyle na may kunot. Sa gitna ng 14 na estudyante mula sa academy na pumasok sa Torre siyam ang nabuhay. Kahit na walang sinabi sina Nine at ang iba pa, ang balita tungkol sa kung paano siya inatake sa harap ng Torre dahil kay Bia ay hindi isang bagay na mananatiling nakatago sa iba. Lalo na ang mayayamang batang noble. Matatanggap nila ang balita ng direkta mula sa kanilang mga pamilya. Mabilis talaga ang pagkalat ng mga chismis ilang araw pa lang pero para bang alam na ng lahat ang tungkol kay Bia. Naisip ni Kyle sa loob. Hindi niya gusto ang pinagmamasdan at ngayon tuwing may nakakakita sa kanya ay titigil sila at titingnan siya. Sa isang buntong hininga, pumasok siya sa malaking bulwagan para makita ang schedule ng klase ng unang taon. Karamihan sa bulwagan ay walang laman, 3 estudyante lang na nakasuot ng mga uniforme ng blue ang nakatayo sa harap ng malaking board na naruroon sa dulo ng bulwagan at isang walang laman na reception desk sa isang sulok. Lumapit si Kyle sa board. Nahahati ito sa 3 seksyon para sa mga estudyante ng bawat taon. Tiningnan niya ang seksyon ng unang taon pero pagkatapos ay isang naguguluhang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Nasa doon ang timetable pero may malaking abiso tungkol sa isang linggong pahinga sa ilalim ng timetable. Pahinga. Naramdaman ng 3 estudyante na nakatayo sa tabi ng board ang presensya ni Kyle. Tiningnan nila siya pero nang makita nila si Bia nanlaki ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. 2 sa mga estudyante ay ikalawang taon. Kakatapos lang nilang bumalik pagkatapos makumplito ang isang misyon. Habang ang pangatlo ay isang estudyante ng unang taon. Tiningnan niya si Kyle at pagkatapos ay tiningnan si Bia na may itinaas na kilay. Kyle. Lumingon si Kyle sa batang lalaki na itim ang buhok na tumawag sa kanyang pangalan. Kahit na hindi niya siya kilala ng personal ang kanyang memorya ay hindi sapat na masama para makalimutan ang isa sa kanyang mga kaklase. Jake. Oo, ako nga. Sabi ni Jake na may ngiti. Hindi siya sigurado kung naalala siya ni Kyle pero tila ginawa niya. Matagal na panahon na, kumusta ka na? Narinig ko na napasubo ka sa gulo nang lumabas ka mula sa tore. Lumayo siya mula sa board at itinuro ang kanyang daliri kay Bia na may mapanuksong ngiti. Lumingon si Kyle sa kanya. Kaklase niya si Jake pero maliban kina Nine, Alec, at Carcel, hindi siya nakipag-ugnayan sa iba. Ayos lang ako. Kinurap ni Jake ang kanyang mga mata sa sagot ni Kyle. Walang anumang ekspresyon na naruroon sa mukha ni Kyle kaya naisip niya na ayaw siyang kausapin ng huli. Anyway, bakit ka nandito? Hindi ka ba mag-aaral para sa pagsusulit? Sabi niya at lumingon para umalis. Nakita ni Kyle ang kanyang umaalis na figure at nagmadaling sumunod sa kanya. Anong pagsusulit? Huminto si Jake sa kanyang mga track at tiningnan si Kyle na nakatayo sa tabi niya na may itinaas na kilay. Hindi mo ba alam? Si Professor Eliza ay kukuha ng isang theoretical na pagsusulit sa susunod na linggo. Kailangang kumuha ng pagsusulit ang lahat ng mga estudyante ng unang taon dahil mandatory ito kung gusto mong pumasa sa midterms. Nawala ang pagkalito ni Kyle at isang nagulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Walang nagsabi sa kanya tungkol sa lahat ng ito. Nakita ni Jake ang ekspresyon ni Kyle at bumaantong hininga. Sa tingin ko hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa theoretical na pagsusulit dahil sinabi ni Professor Eliza na ayos lang kung babagsak ka. Dahil hindi ka kumuha ng anumang mga klase. Oh, gamaan ang pakiramdam ko noon. Pinunasan ni Kyle ang walang umiiral na pawis na naruroon sa kanyang noo. Halos inatake siya ni Jake sa puso. Ngayon, makakapagpahinga na siya. Kahit na ang pagbagsak sa isang theoretical na pagsusulit sa unang pagkakataon ay hindi sila palalayasin mula sa academy pero kung bumagsak sila ng 2 beses na magkasunod ay itatapon sila mula sa academy.
Pagkapasok sa academy hindi kumuha si Kyle ng anumang mga klase dahil abala siya sa paghahanap tungkol sa kanyang bloodline. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang mga klase pero pagkatapos ng ilang linggo, narinig niya ang tungkol sa kanyang pamilya at muling tumigil sa pagkuha ng anumang mga klase. Sa huli, pumasok siya sa tore sa loob ng 6 na buwan. Tumawa si Jake nang makita niya ang ekspresyon ni Kyle. Kaya babagsak ka ba? Sabi niya sa mapanuksong paraan. Kinurap ni Kyle ang kanyang mga mata at nagkibit-balikat. Hindi naman siya sapat na henyo para matutunan ang lahat sa loob ng 1 linggo kaya mas mabuting tanggapin ang kanyang kapalaran. Haha, parang nagre-relax ka, hindi tulad ng mga nagkakampo sa loob ng library sa nakalipas na ilang araw. Itinaas ni Kyle ang kanyang kilay. Hindi niya man lang alam at lahat ng iba pa ay nagsusumikap. Damn! Dapat sana ipinaalam sa akin ni Master ang tungkol sa lahat ng ito. Nagreklamo siya sa loob at tiningnan si Jake. Ilan ang mga tao na naruroon sa library? Pumunta ako sa library kaninang umaga. Nakita ko sina Alec at Carcel. Oh, ang taong laging kasama mo ay naruroon din. Ang ibig mong sabihin ay 9. Sabi ni Kyle at nagmamadaling tumango si Jake pero pagkatapos ay biglang tumaas ang kanyang mga labi sa isang malaking ngiti. May sinasabi si 9 na katulad nito, selyado na ang kapalaran ni Kyle. Nakatadhana siyang bumagsak ng napakalungkot. Sinabi rin niya na mayroon pang 50% na posibilidad na makakuha ka ng 0 mark sa paparating na pagsusulit. Nagbago ang ekspresyon ni Kyle nang marinig niya ang mga salita ni Jake. Isang madilim na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagsimulang tumawa si Bia na nakaupo sa ibabaw ng kanyang ulo. Damn! 9 ikaw na rascal manalangin na hindi kita makita kung hindi ay bubugbugin kita. Nakita ni Jake ang madilim na ekspresyon ni Kyle at sa isang tuso ng ngiti, nawala siya mula sa bulwagan. Paumanhin 9 pero masaya iyon. Haha, gusto kong makita kung ano ang gagawin sa iyo ni Kyle. Sa kabilang banda, huminga ng malalim si Kyle. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Bia mag-aaral tayo. Hindi ako babagsak sa pagsusulit. Sabi niya ng seryoso at nagmadaling umalis sa bulwagan. Samantala, sa loob ng library. Biglang kumislap ang mga mata ni Nine nang hindi mapigilan. Bakit pakiramdam ko may nagmumura sa akin sa likod ko? Guni-guni ko ba? Umiling siya at itinapon ang kaisipan sa likod ng kanyang ulo. Sa loob ng library. Inunat ni Nine ang kanyang mga paa sa ilalim ng hugis parihaba na mesa at kumuha ng isang malapit na libro na may buntong hininga. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakikita niya ang nagbabagang araw sa labas. Tanghali na. Ang librong kakatapos lang niyang kunin ay itinapon na naman sa mesa habang inilagay niya ang kanyang ulo sa mesa. Sumimangot si Carcel na nakaupo sa tabi niya nang makita niya ang kanyang pag-uugali. Hoy, huwag ka na lang kumuha ng libro at itapon ng hindi man lang sinulyapan. Inayos ko sila pagkatapos basahin ang ilan, pinaghahalo mo ang bawat libro. Tiningnan ni Nine si Carcel at ikinalawag ang kanyang kamay. Paumanhin, napagod lang ako. Sa isang distansya, binuklat ni Alec ang isang pahina ng librong kanyang binabasa at bumulong sa kanyang hininga habang nagbibigay ng sulyap kay Nine. Sa ganitong katayuan, talagang babagsak ka. Pinapanood niya si Nine pero ang huli ay nagtatapon at nagbabalik lang ng isang libro sa halip na talagang nagbabasa ng isang bagay. Ang bulong ni Alec ay hindi malakas pero dahil tahimik na nagbabasa ang lahat ng mga estudyante na naruroon sa loob ng library, ang kanyang boses ay malinaw na tumunog sa loob ng mga tainga ng lahat. Ang ilan ay tumawa habang ang ilan ay tiningnan si Nine na may awa. Kasabay nito, agad na inalis ni Nine ang kanyang ulo mula sa mesa at tinapunan ng masamang tingin si Alec. Anong sabi mo? Nagkibit-balikat si Alec nang walang kasalanan at binaliktad lang ang isa pang pahina ng libro na kanyang binabasa. Sa parehong oras, isang estudyante na itim ang buhok ay pumasok sa library. May ngiti sa mukha ng estudyante. Agad siyang naglakad patungo sa kinalalagyan ni Nine at ng iba pa. Pagkadating sa harap ng mesa, ang estudyante ay umupo ng ilang upuan ang layo mula kay Nine. Sa isang pagod na ekspresyon, tiningnan ni Nine ang bagong dating. Jake, nandito ka na naman. Hindi mo ba sinabi na nakabisado mo na ang mahahalagang bagay? Tiningnan ni Jake si Nine na may ngiti. Nandito ako para tamasahin ang palabas. May masamang pakiramdam si Nine nang makita niya ang masamang ngiti ni Jake pero pagkatapos ay nagsimula siyang bumulong ng malakas. Anong palabas? Nandito ka ba para makita ang aking paghihirap? Gusto mong pagtawanan ang katotohanang hindi ako nakakagamit ng anumang bagay. Sa isang ngiti, itinuro ni Nine ang kanyang sarili ng may pagmamalaki.
Sabihin ko sa iyo ang isang bagay kahit na ako ay bumagsak, hindi ako ang taong makakakuha ng huling pwesto. Hahaha. Ang kanyang masamang tawa ay tumunog sa loob ng library nang tinamaan ni Carcel ang kanyang ulo ng isang libro. Maaari ka bang tumahimik kahit sa isang segundo? Og. Hinilot ni Nine ang kanyang ulo at tiningnan si Carcel na may pagkamuhi. Gusto niyang maghiganti. Itinaas ni Carcel ang kanyang kilay nang makita niya ang ekspresyon ni Nine. Sa isang ngiti, tinapik niya ang kanyang storage ring. Isang tuyong pagtawa ang tumakas sa mga labi ni Nine habang nakita niya siyang tinapik ang kanyang storage ring. Agad niyang itinapon ang kaisipan ng paghihiganti sa labas ng bintana. Sino ang ginagawa ko? Paghihiganti. Ako kay Carcel. Hindi pwede. Wala ako sa mood na magkaroon ng mga matang kulay lila. Siya ay isang makatutuhanang tao. Alam na alam niya ang kanyang mga pagkakataon na manalo laban kay Carcel ay mas mababa pa kaysa sa -0. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dumating si Kyle sa harap ng library. Pumasok siya sa loob at nakita niya ang hindi pamilyar na matandang librarian na nakaupo sa tabi ng reception na may madilim na bilog. Lumalabas na wala si Master dito. Naisip niya sa loob at tumanggo sa matandang lalaki bago naglakad patungo sa lugar kung saan maaari niyang marinig ang tunog ng pag-uusap. Sa paligid ng maraming linya ng mga bookshelf, nakita niya ang maraming mga estudyante na nagbabasa ng mga libro. Ang ilan sa mga estudyante ay nakaupo pa sa sahig. Walang nakakaramdam sa kanya nang lumakad siya ng tahimik dahil sa artifact pero nakita siya ng ilang nakatayong mga estudyante at nang makita nila si Bia na nakaupo sa kanyang ulo ay nagsimula silang bumulong. Hindi pinansin ni Kyle ang mga bulong at nagmadaling lumapit sa malaking hugis parihaba na mesa. Agad niyang nakita ang ilang pamilyar na mga mukha. Alec, Carcel, at lahat ng iba pa. Lalo na si Nine ang may sala sa likod ng kanyang masamang kalooban. Nakaupo rin si Jake sa paligid ng mesa. Kumuha ako ng isang detour upang maiwasan ang mga taong sumusunod sa akin pero lumabas na nauna sa akin si Jake. Hindi pinansin ni Kyle si Jake at nilapitan si Nine na abala sa pakikipag-usap kay Carcel. Nakita siya ni Alec at ng ilang iba pang mga estudyante na naglalakad at isang sorpresa na ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Tumayo si Kyle sa likuran ni Nine. Galit siya at gustong bugbugin ang huli pero nagpasya siyang patawarin siya para sa kapakanan ng pagkakaibigan. Hindi mo ba siya susuntukin? Ang boses ni Bia na parang bata ay tumunog habang tinitingnan niya si Nine na may naaaliw na ekspresyon. Tiningnan ni Jake ang figure ni Kyle at nilinaw ang kanyang lalamunan. Kumuha siya ng libro mula sa mesa. Ang kanyang tingin na puno ng pag-uusisa ay hindi sa libro na kanyang kinuha sa halip ang kanyang tingin ay kay Nine. Kung hindi ikaw, iniisip ko kung sino ang kukuha ng huling pwesto sa theoretical na pagsusulit. Tiningnan ni Nine si Jake at ang kanyang mga labi ay yumuko pataas sa isang ngiti. Siyempre si Kyle yun. Sinabi niya ng malakas na parang isang bagay na totoo pero walang ngumiti sa halip lahat ng nakaupo sa paligid niya ay tumitingin sa likuran niya. Umiling sila ng kanilang ulo na may awa. Tiningnan ni Alec ang likuran ni Nine at bumaantong hininga na may malungkot na ekspresyon. Buddy, malamang magkikita tayo muli sa iyong susunod na buhay. Ano? Sa isang naguguluhang ekspresyon, lumingon si Nine upang tingnan kung sino ang nakatayo sa likuran niya pero isang malakas na sampal ang naghagi sa kanya mula sa kanyang upuan. Tulad ng isang saranggola, ang kanyang katawan ay itinapon ng 1 metro ang layo mula sa upuan. Bumangga siya sa isang nakatayong estudyante at galit na tiningnan ang taong sumampal sa kanya. Sino ang naglakas loob? 2 salita. 2 salita lang ang lumabas sa kanyang bibig bago niya nakita si Kyle na nakatayo sa likod ng lugar na kanyang inuupuan kanina. Sinubo ni Nine ang mga susunod na salita at pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Sa loob ng 1 segundo, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at tulad ng isang patay na tao, ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa ng library. Hindi siya naglakas loob na gumalaw ni binuksan niya ang kanyang mga mata dahil alam niya na kung gagawin niya ito ay mapapahamak siya. Tiningnan ni Kyle si Nine na nakahiga na walang buhay sa lupa at kinutya. Gusto pa niyang maghagis ng isa pang sipa sa kanya pero ang boses ng matandang librarian ay tumunog sa loob ng ulo ng lahat. Sino ang nakikipaglaban sa loob ng library? Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Ang pakikipaglaban sa labas ng arena ay ipinagbabawal. Narinig ni Kyle ang papalapit na boses at agad na umupo sa upuan ni Nine. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang isang libro at nagsimulang magbasa na may isang nakatuong ekspresyon. Ang matandang librarian na nakasuot ng asul na damit ay dumating sa harap ng mga estudyante at tumingin sa paligid na may makitid na mga mata.
Hindi niya naramdaman ang anumang pagbabago ng mana pero narinig niya ang malakas na tunog ng paghagis at ang masakit na sigaw ng isang tao. Pagkaraan ng isang segundo, ang kanyang tingin ay tumama sa taong nakahiga na walang buhay sa lupa. Anong nangyari dito? Kinurap ng lahat ang kanilang mga mata at tiningnan si Kyle na seryosong binabalik ang mga pahina ng libro na kanyang kinuha. Sinundan ng librarian ang tingin ng bata at tiningnan si Kyle. Sa parehong oras, sa sandaling narinig ni Nine ang boses ng librarian ay agad siyang tumayo na may bagong natagpuang lakas. Gusto niyang sabihin sa mundo ang tungkol sa kawalan ng katarungan na kanyang hinarap ngayon. Tumingin si Kyle sa librarian at itinuro si Nine. Sir, ang taong iyon ay nadulas at nahulog sa lupa habang naghahanap siya ng libro mula sa bookshelf. Itinaas ng librarian ang kanyang kilay na may pagkalito. Tiningnan niya si Nine na kumukurap-kurap. Tiningnan ni Kyle si Nine na may isang ngiti na hindi isang ngiti. Tama. Tinatanong niya ang kanyang boses na nakamamatay na kalmado. Isang malamig na panginginig ang lumitaw sa gulugod ni Nine. Nagmadali siyang tumango. Oo. Tama siya. Aksidente akong nadulas. Sumimangot ang librarian pero iniwan ang mga bata. Kinaladkad ni Nine ang kanyang katawan at pagkatapos kumuha ng U-turn ay tumayo siya sa likuran ni Alec, ang kanyang makapangyarihang kalasag, at tiningnan si Kyle na may isang ngiti. Buddy. Long time no see. Kumusta ka na? Itinaas ni Kyle ang kanyang kilay na mayo. Ayos lang ako. Gusto ko lang i-stretch ang aking mga kalamnan. Paano naman ikaw at ako pupunta sa isang malapit na arena para subukan ang aming mga bagong kasanayan? Nanginginig ang katawan ni Nine. Agad siyang umiling at humakbang paatros. Hindi, paumanhin bro, hindi ko kaya. Naalala ko lang na mayroon akong mahalagang pagpupulong sa isang tao na hindi ko kilala. Ibig kong sabihin sa isang tao na kilala ko. Nagsalita siya ng kung anong lumabas sa kanyang isipan at agad na tumakas mula sa library. Hindi man lang siya lumingon. Tiningnan ni Kyle ang figure ni Nine na lumalayo at kiniliti ang kanyang dila. Ang iba na nakaupo sa paligid niya ay pinigilan ang kanilang mga tawa. Tiningnan ni Alex si Kyle at naghagis ng libro sa kanya na may isang ngiti. Ngayon na nandito ka na magsimulang mag-aral o ang mga salita ni Nine ay maaaring maging realidad. Nakuha ni Kyle ang libro tungkol ito sa mga pangunahing teorya ng mana. Isang maasim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang marinig niya ang mga salita ni Alex. Sa isang buntong hininga, binuksan niya ang libro. Tiningnan niya ang unang pahina, at binasa ang nilalaman. Napakadali kaya nakabisado niya ito pagkatapos lang basahin ito ng isang beses. Pagkaraan ng kalahating minuto, binaliktad niya ang pahina at dumating sa susunod. Napakadali rin. Tulad ng lahat ng ibang estudyante na naruroon sa loob ng library, abala si Alex sa pagbabasa nang marinig niya ang isang taong nagbabasa ng pahina ng isang libro. Sumimangot siya at tumingin kay Kyle. 2 minuto na ang nakalipas mula nang itinapon niya ang libro sa kanya at sa loob ng 2 minuto ay 5 beses na binuklat ni Kyle ang mga pahina ng libro. Hindi lang siya, kahit si Carcel na nakaupo sa tabi ni Kyle ay tiningnan siya na may nakapikit na mga mata. Nagbabasa ba talaga siya ng nakasulat sa loob? Mas mabilis pa si Kyle kaysa kay Mia na isang mage. Bilang isang mage, kailangan niyang matutunan ang maraming spells kaya ang kanyang pag-unawa at bilis ng pagsasaulo ay halos katumbas ni Alec na may sistema. Kahit si Bia na nakaupo sa ibabaw ng kanyang ulo ay nagulat. Hindi tulad ng iba, nararamdaman niya ito, naiintindihan ni Kyle ang lahat. Napakalinaw ng kanyang isip at wala siyang ibang iniisip maliban sa pagbabasa. Hoy! Matutulog ako, gisingin mo ako kapag tapos ka na. Narinig ni Kyle ang mga salita ni Bia pero ang kanyang focus ay nasa libro. Okay. Pagkaraan ng kalahating oras, inilagay ni Kyle ang librong kanyang binabasa sa mesa na may seryosong ekspresyon. Parehong tiningnan ni na Alec at Carcel si Kyle na may isang kaisipan. Kakatapos lang ba niyang mag-flip ng mga pahina? Naramdaman ni Kyle ang kanilang mga tingin at bumulong. Lahat ito ay tungkol sa kung paano ang mana sa paligid ng atmosfera ay hinihigop sa loob ng ating mga katawan tuwing nagre-rank up tayo. Binago ng mana ang ating balangkas at istruktura ng katawan, na ginagawang mas malakas kaysa dati. Sinabi niya at tiningnan si Alec na nakasuot ng isang nagulat na ekspresyon. Siyempre, binasa ni Alec ang librong iyon kaya alam niya kung ano ang tungkol dito. Nasa ulo mo ito sa loob ng kalahating oras. Sabi ni Alec na may paghihinala. Tumpak ang mga salita ni Kyle pero paano niya binasa ang libro sa loob ng kalahating oras nang kahit siya ay gumugol ng 3 oras para ganap na sulahin ito. Oo, hindi naman mahirap. Ikinaway ni Kyle ang kanyang kamay at tiningnan ang iba't ibang mga libro na naruroon sa mesa.
Halos itinapon ni Alec at Carcel ang mga libro na hawak nila sa ulo ni Kyle pero kinontrol ang pagnanasa. Umabot ng mahigit 3 oras at sinasabi mo na madali lang. Nagmura si Alex sa loob at nagpa siya na ganap na huwag pansinin si Kyle na nakasuot ng isang walang pakialam na ekspresyon. Tiningnan ni Kyle si Carcel. Maaari mo bang sabihin sa akin kung aling libro ang mahalaga para sa pagsusulit? Huminga ng malalim si Carcel at itinuro ang mga librong naruroon sa harap niya. Lahat ng mga libro na naruroon sa mesa na ito ay mahalaga. Sinabi niya at inilipat ang kanyang upuan palayo kay Kyle upang maiwasan ang pagdinig sa nakakainis na flipping voice. Sa isang tango, random na kumuha si Kyle ng isa pang libro at nagsimulang magbasa. Maya-maya, tuloy-tuloy na tunog ng pag-flip ang tumunog sa loob ng library habang binabaliktad niya ang pahina pagkatapos ng pahina nang hindi man lang napapansin ang sama ng loob na naruroon sa mga mukha ng mga taong nakaupo sa paligid niya. Pagkaraan ng 1 oras, inilagay ni Kyle ang libro sa mesa at kumuha ng isa pang libro. Tumayo si Alec na may pagod na ekspresyon. Carcel, hindi ko na kaya ito. Dadalhin ko ang ilang mga libro pabalik sa aking silid at babasahin ko sila doon. Hindi ko rin kaya. Tumayo rin si Carcel. Siya ang nakaupo sa tabi ni Kyle kaya siya ang pinaka naghirap. Agad silang lumingon para umalis nang pinigilan sila ng boses ni Kyle sa kanilang mga track. Teka. Lumingon si Carcel para tingnan si Kyle, iniisip na marahil natanto ng huli ang kanyang pagkakamali. Ano? Naghintay siya para sa taos-pusong paghingi ng tawad ni Kyle pero nagbuhos si Kyle ng isang malamig na timba ng tubig sa kanya. Ang libro sa iyong kamay gusto kong basahin ang susunod na iyon. Isang ugat ang lumabas sa noo ni Carcel na may ngiti, itinapon niya ang libro kay Kyle na agad na nakahuli nito. Sa isang pagod na ekspresyon, iniwan niya ang library kasama si Alec. Humiram sila ng ilang mga libro mula sa librarian upang basahin sa kanilang mga silid. Kahit pagkaalis nila ay nagpatuloy si Kyle sa pag-flip ng mga pahina. Pagkatapos umalis ng dalawa, ilang iba pang mga estudyante na nakaupo sa paligid ni Kyle ay tumayo at umalis sa lugar. Nagtinginan sina Lara at Mia. Naiinis din sila sa boses. Ang pagdadaldal ni Nine ay 100% na mas mahusay kaysa sa pagpapahirap na ito. Sa huli, si Kyle na lang ang natira sa paligid ng malaking mesa. Pagkaraan ng 4 na oras, inilagay niya ang librong kanyang hawak sa mesa at hinilot ang kanyang mga templo. Masyadong maraming kaalaman. Bumulong siya at tumingin sa paligid. Sok-sok. Umalis silang lahat ng maaga. Lumalabas na hindi nila gusto ang isang magandang grado sa pagsusulit. Tumayo si Kyle at inunat ang kanyang mga braso. Hindi ko alam na maaari kong sulahin ang napakaraming bagay sa isang araw. Sinabi niya at tiningnan ang mga libro na naruroon sa mesa. Hindi niya binasa ang lahat ng mga libro pero nagpa siya siyang basahin sila bukas o sa araw pagkatapos ng bukas. Hindi naman sa hindi pa siya nagbabasa ng mga libro dati. Nagbasa siya ng ilang kaalaman ng mga libro na dinala ng kanyang mga kapatid mula sa mga academy. Ang kanyang bilis ng pagsasaulo ay palaging mabilis, nagkataon lang na hindi siya nag-abala na magbasa ng maraming libro. Kakaiba. Kung binasa ko ang librong ito nang pumasok ako sa academy aabutin ako ng 3 hanggang 4 na oras para sulahin ito pero ngayon kalahating oras lang. Binasa ko lang ang nilalaman at ito ay nakaimbak sa aking isipan. Sa isang mahinang buntong hininga, umalis siya sa library. Ang araw ay naruroon pa rin sa kalangitan pero nakikita niya ang maraming pula at madilim na mga ulap. Pagkaalis sa library ay dumating siya sa unang taong training area. Walang laman ang lugar at walang makitang nagsasanay. Tiningnan niya ang mga training dummy at agad na dumating sa harap nila. Habang nakatayo si Kyle, isang berdeng ilaw ang kumislap sa kanyang itim na mga mata pero nawala ito sa loob ng 1 segundo. Sa ilang kadahilanan, nagutom siya. Ano ba, kakain lang ako kaninang umaga. Bakit ako nagugutom ulit? Kumuha siya ng isang prutas mula sa kanyang storage ring at nagsimulang kumain. Walang masyadong prutas na natitira. Pagkatapos kainin ng prutas, kinuha niya ang inaantok na pulang ibon mula sa kanyang ulo at inilagay siya sa lupa bago kumuha ng bagong espada na kanyang nakuha mula sa tore. Tumayo si Kyle sa harap ng dummy at binunot ang kanyang espada mula sa pilak na kaluban na kanyang hiniram mula sa gintong espada. Magsanay tayo. Medyo tamad ako kamakailan. Kabanata 56. Sa loob ng isang madilim na silid, 7 matatanda ngunit makapangyarihang mga figure ang nakita na nakaupo sa paligid ng isang bilog na mesa sa gitna ng silid. Ang silid ay payak ngunit ang kapaligiran sa loob ng silid ay mabigat. Isa sa mga figure ay tumingin sa puting buhok na matandang lalaki na nakaupo sa upuan ng ulo.
Ang matandang lalaki ay ang pinakamalakas na taong naruroon sa silid, hindi lamang sa silid siya ay isa sa pinakamalakas sa buong silangang kontinente. Ang pangalan ng tao ay Ratrick Troy. Siya ang principal ng Royal Academy. Sir, ano ang sinabi ng gitnang kontinente? Tiningnan ng puting buhok na matandang lalaki ang taong nagsalita. Ito ay si George ang vice principal ng Royal Academy. Handa silang tumulong pero dahil lang mas mapanganib ang sitwasyon kaysa sa akala natin. Ang ekspresyon ni George ay malungkot. Kahit ang 5 matatanda ng Royal Academy na nakaupo sa paligid ng bilog na mesa ay may madilim na ekspresyon. Na may nakakunot na kilay, si Elder Han na nakaupo sa tabi ni George ay tumingin sa principal. Kinumpirma ba nila ang presensya ng Monster Lord? Tumango si Ratrick. Siya ang unang gumala sa paligid ng madilim na gubat pagkatapos nilang matuklasan ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng halimaw. Pagkatapos kong kumpirmahin ang presensya ng Monster Lord, agad na nakipag-ugnayan ang mga hari sa gitnang kontinente. Sa una, sila ay tumanggi dahil sa nakalipas na ilang daang taon, tahimik ang madilim na gubat at walang halimaw na higit sa S+ rank ang lumitaw. Nagpadala ang gitnang kontinente ng isang piling pangkat sa madilim na gubat para sa investigasyon. Ang pinuno ng piling pangkat ay isang tao na kamakailan ay nakapasok sa SS rank. Tumigil ang principal sa loob ng isang segundo. Namatay ang buong koponan. Ang ilang naririnig na paghinga ay tumunog sa loob ng silid at nagsimulang bumulong ang mga matatanda. Hinilat ng principal ang kanyang mga templo at nagpatuloy. Kahit na namatay ang koponan, nakakuha sila ng ilang segundong video sa isang artifact at agad na inilipat ito sa kanilang hari. Nakita ng gitnang kontinente ang nilalaman ng video. Hindi isa, may 2 Monster Lords. Hinawakan ng principal ang kanyang kamao at tumayo na may seryosong ekspresyon. Ang gitnang kontinente ay mas malaki kaysa sa silangang kontinente pero mayroon lamang 3 kaharian. Gayun din, ang kontinente ay pinamumunuan ng mga tao. Ang ilang iba pang mga lahi ay nanirahan sa mga tao pero sila ay nasa minorya. Anong 2 Monster Lords? Paano pa nangyari ito? Kung aatakihin nila ang silangang kontinente ang unang magdurusa. Walang silangang kontinente ang masisira. Ang lahat ng naruroon sa loob ng silid ay nagpanik. Ikinaway ni Vice Principal George ang kanyang kamay at inutusan ang lahat na manatiling tahimik. Tiningnan niya ang nakatayong matandang lalaki. Sir, naniniwala ako na ang mga Monster Lords ay hindi lamang ang problema na ating haharapin. Ang ekspresyon ng lahat ay naging pangit. Tama iyon kung umatake ang mga Monster Lords ay magagawa nilang harapin sila pagkatapos magdusa ng ilang casualty pero ang mga Monster Lords ay hindi kailanman umatake ng mag-isa. Ang mga kawin ng mga halimaw na sumusunod sa utos ng Monster Lord ay ang mga tunay na banta. Sa silangang kontinente, sa gitna ng 5 kaharian, 2 tao lamang ang nakarating sa Triple S rank. Ang isa ay nakatayo sa harap nila at ang pangalawa ay isang elf mula sa kaharian ng mga elf pero kahit na sila ay makapangyarihan sila ay matatanda na. Kahit sa gitnang kontinente, 3 tao lamang ang nakarating sa Triple S rank. Ang kanilang pinagsamang lakas ay maaaring talunin ang mga Monster Lords pero sino ang mag-aalaga sa mga kawin ng halimaw? Umupo muli ang principal at kumuha ng isang baso ng tubig. Tama ka George. Sa nakuhang video, daan-daang double S rank at plus S rank na mga halimaw ang nakita kung kaya't kahit ang gitnang kontinente ay nagpanik. Kung hindi sila tutulong sa silangang kontinente sila ang susunod na target ng mga Monster Lords. Ang kanlurang kontinente ay neutral sa una pero pagkatapos makita ang video ay nagpapadala rin sila ng tulong. Ayon sa kanilang pagtatansya, aatake ang mga Monster Lords sa loob ng 7 hanggang 8 taon dahil pagkatapos maabot ang maalamat na ranggo ay natutulog sila. Nagpakita ang lahat ng isang nagulat na ekspresyon nang marinig nila na handa ring tumulong ang kanlurang kontinente. Sa Blue Planet, mayroong kabuoang 4 na kontinente. Silangan, kanluran, gitna, at dagat. Ang silangang kontinente ay tahanan ng maraming mga lahi pero ang gitnang kontinente ay pinamumunuan ng mga tao. Sa kabilang banda, ang kanlurang kontinente ay pinamumunuan ng mga elves, demi-humans, at dwarfs. Mayroong kabuoang 6 na maliliit na kaharian na naruroon sa loob ng kanlurang kontinente. Mas maikli ito kaysa sa gitnang kontinente pero ito ang pinaka-advanced na kontinente. Sa huli ang kontinente ng dagat. Hindi ito naruroon sa lupa, tulad ng iminungkahi ng pangalan nito ay nasa ilalim ng dagat. Walang tao o anumang iba pang lahi ang nakakita sa kontinente pero ayon sa mga alingaw-ngaw mayroon lamang isang kaharian sa kontinente ng dagat na tinatawag na Galaxia. Ito ay pinamumunuan ng mga pinuno ng tubig na mga sirena.
Ang mga sirena ay isang lahi na hindi kailanman lumitaw sa lupa. Palagi silang nanatili sa loob ng tubig. Iyon ang dahilan kung bakit alam ng lahat na tulad ng dati ang kontinente ng dagat ay hindi kailanman magbibigay ng tulong. May kunot sa mukha ni George habang tinitingnan niya ang principal. Ang kanlurang kontinente ay may maraming malalakas na tao. Kung tumulong sila marahil maaari nating mabawasan ang mga casualty. Tumango si Principal Ratrick. Ang kanlurang kontinente ay talagang malakas. Bigla siyang naglabas ng isang scroll mula sa kanyang storage ring. Gusto kong manatili sa loob ng madilim na gubat upang obserbahan ang sitwasyon pero kinailangan kong bumalik dahil dito. Itinapon niya ang scroll kay Elder Han na agad na nakahuli nito. Ano ito? Sa isang kunot, binuksan ni Elder Han ang scroll pero nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa isang malakas na kalabog, tumayo siya mula sa kanyang upuan. Nawala ba sa isip ng gitnang kontinente? Paano nila iisipin ang pagbubukas ng sinaunang Lumbra Realm sa ganitong oras? Ang reaksyon ng iba pang Elder ay halos kapareho ng kay Elder Han. Nanlaki ang kanilang mga mata na may pagkabigla. Walang nakakaalam ng pinagmulan ng sinaunang Lumbra Realm. Ayon sa ilang sinaunang mga libro, ang kaharian ay ginawa ng isang sinaunang nilalang na kalaunan ay naging immortal at umalis. Inilagay ng principal ang kanyang kamay sa kanyang noo na may seryosong ekspresyon. Sinubukan kong pigilan sila pero ang gitnang kontinente ay nakatuon sa pagbubukas ng kaharian. Kahit na sumang-ayon ang mga hari ng silangang kontinente. Lumilitaw na gusto nilang linangin ang ilang mga may talento na individual. Isang ugat ang lumitaw sa noo ni Elder Han. Gusto nilang linangin o patayin ang lahat. Ang huling pagkakataon na binuksan ng kaharian ang mga pagbabago ng mana ay Sumaire sa isang buong lungsod. Halos 80% ng mga batang-bata na pumasok sa kaharian ay namatay. Bakit pa nila gustong buksan ito muli? Alam ko ang kaharian ay puno ng mga kayamanan at sinaunang mana pero ito ang pinakamapanganib na lugar sa planetang ito. Sumigaw siya na may pagkabigo pero umiling lang ang principal. Ang desisyon ay hindi nakasalalay sa kanila. Kung sinabi ng mga pinuno na bubuksan nila ang kaharian walang paraan na mapipigilan nila sila. Tumayo si George at tinapik ang balikat ni Elder Han upang pakalmayan siya. Sa isang malalim na paghinga, tiningnan lang ni Elder Han ang scroll. Ito ay isang opisyal na imbitasyon. Siya ay isang array master at ang gitnang kontinente ay nangangailangan ng maraming array master upang buksan ang portal ng sinaunang Lumbra Realm. Aalis na ako. Hindi ko nabubuksan ang bagay na iyon. Hindi kailanman sa buhay na ito. Sinabi niya at itinapon lang ang scroll pero ikinalawag ni Principal Ratrick ang kanyang kamay at ang scroll ay lumipad pabalik sa mesa. Han, hindi tayo maaaring lumaban sa gitnang kontinente sa ngayon. Sinusuportahan sila ng kanlurang kontinente sa desisyong ito. Kung tatanggihan natin hindi nila tayo tutulungan sa pakikipaglaban sa mga Monster Lords. Sinasabi ko sa iyo na tiyak na nawala na sila sa kanilang isipan. Gustong itapon muli ni Elder Han ang scroll pero pinigilan siya ni George at tumingin sa principal. Kailan nila bubuksan ang kaharian? Sa loob ng 2 taon. Kailangan ba nating ipadala ang ating mga tao? Sinabi ba nila kung paano nila pipiliin ang mga papasok sa kaharian? Tumango si Principal Ratrick. Ang bawat kaharian ay magpapadala ng 200 individual. Bibigyan ng mga akademi ng pribilehiyo na ipadala ang kanilang mga estudyante at maaaring irekomende ng mga makapangyarihang individual ang kanilang mga disipulo at sino mang may kakayahan. Ang balita tungkol sa kaharian ay itatago sa publiko upang maiwasan ang gulat. Hindi tulad ng Tore, ang sinaunang kaharian ay walang anumang paghihigpit sa edad o bilang dahil ang lahat na mas mababa sa A-rank ay maaaring pumasok sa kaharian. Ang gitnang kontinente ay naglagay lamang ng isang panuntunan, tanging ang mga may talento na higit sa S-rank ay papayagan na pumasok sa kaharian. Ang temperatura sa loob ng silid ay malamig dahil galit si Elder Han at ilang iba pang mga Elder pero ang lahat ng naruroon sa loob ng silid ay may kakayahang mapaglabanan ang presyon. Tiningnan ni Principal Ratrick si Elder Han. Han, kailangan mong umalis para sa gitnang kontinente 6 na buwan pagkatapos. Aabutin ng oras upang buksan ang portal ng kaharian kaya humingi sila ng maraming array master. Sa isang nag-aatubiling ekspresyon, tumango si Elder Han at inilagay ang scroll sa loob ng kanyang storage ring. Bamantong hininga si Principal Ratrick at tiningnan si George. George, ibinigay sa akin ng hari ang gawain na pumili ng 200 may kakayahang individual mula sa kaharian ng Escalante. Kakausapin mo ang iba pang mga akademi na naruroon sa loob ng kaharian tungkol sa bagay na ito.
Sa pagtatapos ng taong ito, magsasagawa tayo ng isang paligsahan sa lahat ng mga academy na naroroon sa loob ng kaharian upang pumili ng mga may kakayahang individual. Pagkatapos ng paligsahan, pipiliin natin ang mga individual na malakas at may talento na higit sa S-rank. Tumango si Vice Principal George. Dahan-dahang umalis ang lahat sa silid, na iniiwan ang puting buhok na matandang lalaki na nag-iisip kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang tahanan na kaharian. Sa loob ng unang taong training ground, nakaupo si Kyle sa lupa habang hingal na hingal. Ang kanyang likuran ay lubos na basa ng pawis. Sa isang malalim na paghinga, inunat niya ang kanyang mga braso. Hindi man lang niya napansin kung paano lumipas ang oras habang siya ay nagsasanay gamit ang kanyang espada. Tiningnan niya ang isang malapit na bintana at nakita ang magandang buwan na naroroon sa loob ng madilim na ulap sa labas. Mukhang matagal pa bago ko maayos na maisigawa ang ikatlong galaw ng Void Shattering Strikes. Hinawakan niya ang sulok ng kanyang itim na buhok. Tinatakpan nila ang kanyang malalim na itim na mga mata. Kailangan kong gupitin ang aking buhok. Sa isa pang galaw, kinaladkad niya ang kanyang pagod na katawan patungo kay Bia na natutulog sa malapit. Dito sa pag-iisip ko na masyado akong natutulog kamakailan. Gaano man ako natulog hindi ko maikukumpara sa sleepyhead na ito. Inunat niya ang kanyang kamay para haplasan ang kanyang ulo. Tumunog ang isang inis na boses sa loob ng kanyang ulo. Huwag mo akong hawakan ng pawis na kamay. Sige. Sa isang ngiti, binawi ni Kyle ang kanyang kamay pero pagkaraan ng isang segundo ay nagsimula siyang magsalita sa loob ng kanyang ulo. By the way, habang natutulog ako ay may sinabi ka tungkol sa isang bagay na tinatawag na sistema, hindi ko ito narinig ng maayos. Ano ang isang sistema? Kahit antok na siya ay narinig niya ang huling salita ni Bia. Nagbukas ang mga mata ni Bia na may pag-usisa. Gusto niyang lumapit pero nakita ang basang damit ni Kyle ay umatras siya na may nakapikit na mga mata. Hindi ko rin alam. Ito ay tungkol sa iyong kaibigan, ang may buhok na asul. Noong nasa puting silid kami na naroroon sa loob ng tore, nag-usap siya tungkol sa isang bagay na tinatawag na sistema, kasama ang lalaking itim ang buhok. Gumamit sila ng kakaibang wika pero sa ilang kadahilanan, naintindihan ko ito. Gusto kong sabihin sa iyo kaagad pero natakot ako na maririnig ako ng kakaibang lalaki na nakikipag-usap sa iyo kaya tumahimik ako. Itinaas ni Kyle ang kanyang kilay. Ano ba ang sistemang ito? Bakit kailangan nilang gumamit ng ibang wika para pag-usapan ito? Asul ang buhok, ang ibig mong sabihin ay si Alec. Nakipag-usap siya sa kakaibang lalaking iyon tungkol sa isang bagay na tinatawag na sistema. May sinabi pa ba sila? Tumango si Bia at nagliit ang kanyang mga mausisang mata. Oo si Alec. Hindi sila gaanong nag-usap pero sinabi ni Alec na nakuha niya ang sistema na ito matagal na ang nakalipas. Ito ay isang bagay na malaki ang naitulong sa kanya. Sa kabilang banda, tinanong ng kakaibang lalaki si Alec tungkol sa kanyang dating kaibigan. Sinabi niya na ang kanyang dating kaibigan ang nagbigay ng sistema kay Alec pero sinabi ni Alec na basta na lang niya nakuha ang sistema. Habang mas naririnig ni Kyle ang paliwanag ni Bia mas nagiging mausisa siya. Umupo siya at lumitaw ang isang kunot sa kanyang mukha. Lumilitaw na ang bagay na ito na tinatawag na sistema ay isang bagay na malakas. Naalala ko na nakilala ni Alec ang mga damo at iba pang mga bagay na nakita namin sa loob ng tore. Ibig sabihin ba nito ay tinulungan siya ng sistema? Ang kakaibang transparent na lalaki sa loob ng tore ay isang napakalakas na entidad at nakuha ni Alec ang isang sistema mula sa kanyang kaibigan. Tulad ng kakaibang lalaking iyon ang kanyang kaibigan ay malamang na isang taong napakalakas. Naging mausisa si Kyle pero wala siyang maraming sagot. Mahihinuha lang niya kung ano talaga ang sistemang ito. Isa ba itong artifact o isang sinaunang aparato? Gusto kong tanungin si Alec tungkol dito pero kung gumamit sila ng isang espesyal na wika para lang itago ito sa akin at kay Jian kung gayon ito ay isang lihim na hindi niya maibabahagi. Umiling si Kyle. Ang lahat ay may kanya-kanyang lihim. Mayroon din siya, ang kanyang espesyal na bloodline. Kung gusto niyang itago ang bagay na ito na tinatawag na sistema mas mabuti kung hindi ko nabanggitin pero napakalakas talaga ng sistemang ito. Alam ko lang na ang sistema ay maaring magsabi sa kanya tungkol sa mga damo at iba't ibang paggamit ng artifact at nagseselos ako. Kinurot ni Kyle ang kanyang tulay ng ilong na may buntong hininga pero biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Teka! Kung nakikita niya ang mga damo at paggamit ng artifact, ibig sabihin ba nito? Nanlaki ang mga mata ni Bia. Nagmadali siyang umiling. Hindi pwede. Sa tingin ko hindi niya kayang makita ang mga buhay na nilalang.
Huminga ng malalim si Kyle upang huminahon. Naalala ko ang unang pagkakataon na nakita kanya nagulat siya. Sa tingin ko kaya niya. Ayaw maniwala ni Bia sa una pero pagkatapos mag-isip ay agad niyang naalala kung paano tumingin si Alex sa kanya sa unang pagkakataon na nakita niya siya. Ibig sabihin, nanginginig ang kanyang boses habang tinitingnan niya si Kyle na may seryosong ekspresyon. Hindi ako sigurado kung gaano niya kalaki ang alam pero alam niya ang tungkol sa iyong talento sa sandaling nakita kanya. Nagulat si Kyle at medyo nagalit. Walang sino man ang magugustuhan kung ang kanilang nakatagong lihim ay malalaman ng iba nang walang kanilang pahintulot. Tumigil siya sa pakikipag-usap kay Bia. Ibig sabihin alam niya ang tungkol sa aking bloodline. Naisip niya sa loob pero pagkatapos ay umiling. Wala siyang sinabihan tungkol sa kanyang bloodline. Maliban kay Bia na konektado sa kanya, walang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Sana mali ang aking mga iniisip at hindi mo kayang makita ang anumang bagay tungkol sa akin sa pamamagitan ng bagay na tinatawag na sistema, Alec. Habang nag-iisip si Kyle, may pumasok sa training room. Naputol niya ang kanyang mga iniisip at agad na tiningnan ang bagong dating. Master. Isang kayumanggi ang buhok na matandang lalaki ay naglalakad patungo sa kanya na may kunot. Rascal. Alam mo ba kung gaano katagal ko bago kita nakita? Gumala ako sa buong academy at wala ka kahit saan. Tumayo si Kyle at tiningnan si Elder Han na naglalakad patungo sa kanya. Paumanhin Master, nagsasanay ako. Ang mood ni Elder Han ay maasim dahil sa balita na natanggap niya mula sa principal. Ikinawi niya ang kanyang kamay at binasura ang bagay. Anyway, bakit ka nagsasanay? Wala ka bang theoretical na pagsusulit sa susunod na linggo? Sinabi niya at naglabas ng isang fist-sized square na hugis na token mula sa kanyang storage ring. Ang mga mata ni Kyle ay nakatuon sa token habang sumagot siya. Ito ay dahil medyo tense ang aking mga kalamnan. Itinapon ni Elder Han ang token kay Kyle na agad na nakahuli nito. Ilagay ang token na ito sa loob ng iyong singsing. Sa pamamagitan nito, maaari kong malabo na makita ang iyong lokasyon. Sumimangot si Kyle pero inilagay ang token sa loob ng isa sa mga singsing na naruroon sa kanyang mga daliri. Hindi niya gusto ito pero ang matandang lalaki ay nakatulong sa kanya ng husto kaya ayos lang kung ang token ay sinusubaybayan lamang ang kanyang lokasyon. Tiningnan ni Elder Han si Kyle. Nakita niya na ang huli ay nagsanay ng marami dahil ang katawan ni Kyle ay puno ng pawis. Aalis ako sa kaharian pagkatapos ng 6 na buwan upang dumalo sa ilang mahahalagang bagay at sa tingin ko babalik lang ako pagkatapos ng 2 taon. Bilang iyong master, dapat kitang turuan ng isang bagay pero ang iyong armas ay isang espada at hindi ako bihasa sa espada. Sinabi niya at naglakad sa harap ni Kyle. Hindi siya isang mandirigma kaya hindi siya kailanman gumamit ng anumang armas. Siya ay isang mage na natutunan ang tungkol sa mga array at potion sa kanyang buong buhay. Pagkatapos mag-isip sandali, huminto si Elder Han at seryosong tiningnan siya. Gusto mo bang matuto tungkol sa mga array? O kung paano gumawa ng mga potion? Napakahirap pero kung pipili ka ng isa sa tingin ko sa loob ng 6 na buwan maaari mong matutunan ang mga batayan. Sa una, hindi gaanong binigyang pansin ni Kyle pero nang marinig niya ang tungkol sa mga array, ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Nakahanap siya ng 4 na sinaunang mga libro tungkol sa mga array sa tore pero dahil wala siyang alam tungkol sa mga array, ang mga libro ay nakaugat lamang sa loob ng kanyang storage ring. Gusto niyang ibigay ang mga libro sa kanyang master dahil wala silang silbi sa kanya pero kung matututo siya tungkol sa mga array hindi niya kailangang ibigay ang mga libro sa iba. Master, gusto kong matuto tungkol sa mga array. Itinaas ni Elder Han ang kanyang kilay. Inakala niya nagugustuhin ni Kyle na matuto tungkol sa mga potion dahil mahirap ang pag-aaral tungkol sa mga array. Sa kabilang banda, ang mga potion ay medyo kapaki-pakinabang sa mga labanan at palaging mataas ang demand. Ang tanging bagay na hindi niya alam ay itinuring na siya ni Kyle bilang kanyang personal na gumagawa ng potion. Tuwing gusto ni Kyle ang isang potion maaari niyang tanungin ang matandang lalaki ng direkta bakit kailangan niyang dumaan sa mahabang proseso ng paggawa ng isa sa kanyang sarili. Sa isang tango, tiningnan ni Elder Han si Kyle. Sige, maaari kitang turuan tungkol sa mga array pero mayroon kang pagsusulit sa susunod na linggo. Paano kung magsimula tayo pagkatapos ng iyong pagsusulit? Agad na umiling si Kyle. Maaari niyang harapin ang pagsusulit dahil hindi masama ang kanyang bilis ng pag-aaral pero ang matandang lalaki ay narito lamang sa loob ng 6 na buwan. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang sayangin kahit isang segundo. Hindi master, libre ako kaya sa tingin ko dapat tayong magsimula ngayon.
Itinaas ni Elder Han ang kanyang kilay. Sige pero huwag mo akong sisihin kung bumagsak ka sa iyong teoretikal na pagsusulit. Isang ugat ang lumabas sa noo ni Kyle nang maalala niya ang mga bagay na nangyari sa umaga. Bakit kaya iniisip ng lahat na babagsak ako sa pagsusulit? Hindi ba sila maaaring maniwala sa akin at sabihin ang isang magandang bagay tungkol sa akin? Tumawa si Elder Han nang makita niya ang ekspresyon ni Kyle. Hiniling niya kay Kyle na makipagkita sa kanya sa harap ng library pagkatapos baguhin ang kanyang basa na damit. Tumango si Kyle at pagkatapos kuhanin si Bia ay umalis siya sa training ground. Tiningnan ni Elder Han ang kanyang lumulubog na imahe at bumantong hininga. Maganda ayon sa mga talaan ng Academy ang kanyang talento ay B rank lamang. Hindi ko gustong mamatay ang aking unang disipulo sa loob ng isang sinaunang kaharian. Kahit na mahusay siyang gumanap sa paparating na paligsahan ng academies. Hindi siya pipiliin ng principal dahil ang mga may talento na higit sa S rank lamang ang pipiliing pumasok sa kaharian. Hindi niya alam kung ito ay isang pagpapala o hindi pero mas mabuti kung hindi pumasok si Kyle sa kaharian na iyon dahil noong huli mahigit 80% ng mga individual na pumasok sa kaharian ay namatay. Gumamit si Elder Han ng isang artifact upang malaman ang talento ni Kyle. Ang kanyang aktwal na talento ay double S rank. Maraming magagawa si Kyle kahit na hindi niya isinasapanganib ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, iniwan ni Kyle ang training ground at nagmadaling naglakad patungo sa dorm ng mga lalaki. Tiningnan niya ang madilim na mga ulap na nakapaligid sa buwan. Pagkatapos maglakad sandali, dumating siya sa harap ng kanyang silid. Isang pamilyar na figure na kayumanggi ang buhok ay nakatayo sa harap ng kanyang silid. Tiningnan ni Kyle si Nine at agad na lumapit ang huli sa kanya na may ngiti. Pawisan ang noo ni Nine. Umaasa lang siya na hindi sasampalin ni Kyle ang kanyang mukha ng direkta. Kapatid. Patawad ako. Alam mo na nagbibiro lang ako nang sinabi kong babagsak ka sa pagsusulit. Oh. Kaya nagbibiro ka. Itinaas ni Kyle ang kanyang kilay. Oo. 100% akong nagbibiro. Ikaw ang kukuha ng huling pwesto pero hindi ka kailanman babagsak. Ikaw. Gustong sampilan ni Kyle siya pero bumantong hininga na may ngiti. Inilagay niya ang kanyang braso sa leeg ni Nine na may ngisi. Gusto mo bang tumaya? Halos nagpanik si Nine nang makita ang papalapit na braso ni Kyle pero bumantong hininga ng may ginhawa nang hindi sinira ng huli ang kanyang mga ngipin. Taya sa ano? Sinabi niya na may katulad ng ngisi. Hinigpitin ni Kyle ang kanyang pagkakahawak sa leeg ni Nine. Hindi ako kukuha ng huling pwesto sa teoretikal na pagsusulit. Tiningnan ni Nine si Kyle na may inosenteng mga mata. Nagbibiro ka ba? Kung ikaw, na hindi man lang naruroon sa academy sa nakalipas na ilang araw ay hindi kumuha ng huling pwesto kung gayon walang kukuha nito. Gusto niyang sabihin ang mga eksaktong salitang ito pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil ang kanyang mga ngipin ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Bro, ano ang gusto mong itaya? Sinabi niya na may isang napakatalinong ngiti. Gayunpaman, siya na ang nanalo ng postahan na ito kaya walang pagkawala sa paggawa ng isa. Lumawak ang ngiti ni Kyle habang ipinakita niya ang kanyang 5 daliri. Ha! 5 ano? Tiningnan ni Nine ang kanyang figure na may pagkalito. 50,000 mana stones. Halos nag-freak out si Nine at agad na umatras. Tiningnan niya si Kyle na may malawak na mga mata. 50,000 mana stones. Binibigyan lang siya ni Kyle ng napakaraming libreng mana stones. Well, nakakuha kami ng maraming mana stones mula sa tore. Mayroon akong 80,000. Hindi naman masamang deal kung nakakuha pa ako ng 50,000 hihihi. Naisip ni Nine sa loob at isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sige, bro. Ang taya ay nasa. Tiningnan siya ni Kyle na mayu. Pagkatapos mag-isip sandali, tinapik niya ang balikat ni Nine. Sa tingin ko dapat mong sabihin sa iba ang tungkol sa postahan na ito rin. Tatanggapin ko ang anumang halaga ng mana stones na gusto nilang itaya. Nanlaki ang mga mata ni Nine. Gustong ibigay ni Kyle ang kanyang mana stone sa lahat. Isang mabuting tao. Sa isang malalim na paghinga, tumango siya. Huwag kang mag-alala kapatid. Kukumpletuhin ko ang misyon na iyong itinalaga sa akin. Sinabi niya na may isang seryosong ekspresyon pero sa loob ay mapanganib siyang tumatawa. Sa loob ng isang segundo, umalis si Nine upang ibahagi ang kamangha-manghang balita. Tiningnan ni Kyle ang kanyang lumulubog na likuran na may ngisi. Si Bia na nakaupo sa ibabaw ng kanyang ulo ay umiling ng kanyang ulo na may awa. Masyado kang masama, Kyle. Paano mo malolooban ang iyong mga kaibigan? Well, siya ang nagsimula.
Binibigyan ko lang siya ng lasa ng kanyang sariling gamot. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang pumasok siya sa kanyang silid. Sa kabilang banda, isang panginginig ang tumakbo sa gulugad ni Nine habang naglalakad siya patungo sa mga silid ni Alec at Carcel. Huminto siya sa kanyang mga track at tiningnan pabalik sa silid ni Kyle. May masamang pakiramdam ako. Sai, hindi ko man lang magamit ang aking kakayahan upang suriin kung kukunin niya ang huling pwesto. Masyadong random. Anyway, sigurado akong 100% na kukunin niya ang huling pwesto hehe. Sa isang pagngisi, nagmadaling nagsimulang maglakad si Nine patungo sa silid ni Alec para hilingin sa kanya na pumasok sa postahan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.